Sabog na yumanig sa Quiapo ay tila naging hudyat ng panibagong yugto ng digmaan. Mula sa bubong ng gusaling kinaroroonan ni na Jason, Selena, Gorok, Ramon at Lilith ay kitang-kita nila ang makapal na usok na unti-unting umaakyat sa kalangitan. Kasabay nito, ang mga sigaw ng mga tao, ang walang humpay na ungol ng mga zombie na nagkalat sa mga lansangan ng Maynila. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang dambuhalang anino na lumabas mula sa ilalim ng abandonadong ospital. Si General Omega, mahigit 3 metro ang taas nito. Ang balat nito ay tila bakal. Ang mga mata nito ay kulay dilaw na tila apoy sa gitna ng kadiliman. At sa bawat hakbang nito ay tila nanginginig ang lupa. Mukhang iyon ang sinasabi ng manananggal, sabi ni Goro habang nakatitig sa halimaw. Isa itong problema. Hindi lamang to problema, sagot ni Jason. Sa loob naman ng bahay ng pamilya Reyes ay nagtipo ng lahat upang pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Naroon sina Arturo, Reza, Claire, Noah, Ben, Aling Rosa, Selena at ang mga nilalang na ngayon ay pansamantalang kakampi nila. Hindi pa rin lubos na makapaniwala sina Arturo at Teresa sa kanilang nakikita. Isang vampira, isang kapre, isang tikbalang, isang manananggal. Lahat ay nasa loob ng kanilang sala. Kung hindi dahil sa nangyayari sa labas, ay iisipin nilang isa lamang itong panaginip. Nais kong malaman kung saan nanggagaling ang mga zombie, sabi ni Selena. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay nagsalita si Jason. May isang taong kumukontrol sa kanila. Sinabi naman ni Selena kung paano niya nasabi yun. Paano niya nalaman? Ang sagot naman ni Jason, dahil hindi normal ang mga ito. Ang mga nilalang ng kadiliman ay bahagi ng kalikasan. Ngunit ang mga zombie ay gawa ng tao. Nagpasya silang mag-imbestiga sa abandonadong ospital sa Quiapo. Bagamat mapanganib, alam nilang wala silang ibang pagpipilian. Kung hindi nila mapipigilan ang pinagmulan ng impeksyon, ay tuluyang babagsak ang buong bansa. Sasama ako, sabi ni Selena, at agad tumutol si Jason. Tinanong naman siya kung bakit. At sinabi lang ni Jason, dahil tao ka, at napangiti si Selena. At yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong sumama, ang sabi ni Selena. Kung may mga tao ron na maaaring iligtas, responsibilidad kong tumulong. Kasunod na sinabi nito. Hindi nakasagot si Jason. Sa tuwing sinusubukan niyang protektahan si Selena, mas lalo lamang nitong pinapatunayan kung gaano ito katapang. Pagsapit ng gabi ay nagtungo sila sa Quiapo. Sa daan ay nakita nila ang mga abandonadong sasakyan, sirang mga gusali at mga lansangang puno ng katahimikan. Ngunit alam nilang hindi yun ang totoong katahimikan. May mga matang nakatingin sa kanila mula sa dilim. Maya-maya ay may isang zombie ang sumulpot mula sa isang ekskinita. Kasunod nito ay 5 pa at pagkatapos ay 10. Sa loob lamang ng ilang segundo ay napalibutan sila ng 12 ng tumatakbong zombie. Hawak ko to, sigaw ni Goro. Hinugot ng kapre ang isang malaking puno sa gilid ng kalsada at ginamit itong pamalo. Lumipad ang mga zombie sa bawat hampas nito. Samantala ay mabilis namang kumilos si Ramon.
Sa bilis ng kanyang mga paa ay halos hindi makita ng mga mata ang kanyang paggalaw. Isa-isang bumabagsak ang mga zombie sa kanyang dinadaanan. Sa himpapawid naman ay lumipad si Lilith habang ginagamit ang kanyang matutulis na kuko laban sa mga ito. At sa gitna ng labanan, patuloy na pinoprotektahan ni Jason si Selena. Matapos ang halos 30 minuto ng pakikipaglaban, ay narating nila ang abandonadong ospital. Ngunit agad silang napahinto. May kakaibang simbolo sa pangunahing pinto ng gusali. Napakunot noo si Jason. "Alam ko ang simbolong to," ang sabi niya. At tinanong siya ni Selena kung ano yun. Isa itong sinaunang marka ng mga alkemista noong panahon ng Kastila. Nangangahulugan itong muling pagkabuhay. Dahan-dahang binuksan nila ang pinto at bumugad sa kanila ang isang lihim na elevator na pababa sa ilalim ng ospital. Pagdating nila sa baba, ay tila ibang mundo ang kanilang nakita. May mga modernong laboratorio, may mga computer, may mga tangke na puno ng likido, at sa loob ng ilan mga ito ay may mga nilalang na hindi pa nila kailanman nakita. Mga mutant zombie. May ilan na 4 na braso, may ilan na may pakpak, may ilan na halos hindi na mukhang tao, at napahawak si Selena sa kanyang bibig. Napakarami nila. Sa gitna ng silid ay nakita nila ang mga dokumento ni Dr. Victor Montenegro. Agad itong binasa ni Selena. At habang tumatagal ay lalo siyang namumutla. At tinanong siya ni Jason kung anong problema. Huminga ng malalim si Selena at sabay sabing, "Hindi talaga antidote ang Antidote X. Ito ay isang virus at hindi aksidente ang lahat ng ito." Tahimik ang lahat. Nilikha niya upang bumuo ng bagong uri ng mga tao. Mga taong hindi tumatanda, hindi nagkakasakit, at higit sa lahat ay sumusunod sa kanya. Ang dagdag ni Selena. Biglang umilaw ang mga monitor sa silid. Lumitaw sa screen ang mukha ni Dr. Victor Montenegro. Sabay sabi, "Binabati ko kayo sa inyong pagdating. Ako nga pala si Dr. Victor Montenegro. Nakita ko na natuklasan nyo na ang aking proyekto." Galit na tumingin si Selena sa screen at sabay sabing, "Pinatay mo ang napakaraming tao." Umiling ang doktor. "Hindi ko sila pinatay. Iniligtas ko sila mula sa kamatayan. Ang sangkatauhan ay mahina, natatakot sa sakit, natatakot sa pagtanda, natatakot sa kamatayan." At ang huling sinabi ng doktor, "Binibigyan ko lamang sila ng bagong simula." "Isa kang baliw," malamig na sabi ni Jason. Ngumiti ang doktor at sinabing, "Isa siyang vampira. Sa ating dalawa, sino ba talaga ang halimaw?" Hindi agad nakasagot si Jason. Sa loob ng maraming taon, ay iyon din ang tanong na paulit-ulit niyang itinatanong sa kanyang sarili. Biglang namatay ang mga ilaw. At ilang segundo matapos yun, ay nagsimulang bumukas ang mga tangke sa paligid nila. Isa-isang lumalabas ang mga mutant zombie. Naunang lumabas si Crusher. Mahigit 2 metro ang taas nito. Kayang basagin ang pader gamit ang kanyang mga kamao. Kasunod nito ay si Widow, na mabilis gumapang sa kisame. At pagkatapos ay si Hunter na halos hindi makita sa bilis ng kanyang pagtakbo. "Maghanda kayo," sigaw ni Jason.
Nagsimula ang isa sa pinakamalalaking labanan na kanilang naranasan. Hinarap ni Gurok si Crusher. Sa bawat suntok ng dalawang halimaw ay yumayanig ang buong laboratorio. Samantala ay hinabol naman ni Ramon si Hunter sa iba't ibang bahagi ng pasilidad. Nagmistulang kidlat ang kanilang pagkalaw. Sa taas naman ay nakapaglaban si Lilith kay Widow na mabilis nang gumagapang sa kisame at mga dingding. At sa gitna ng lahat ay pinoprotektahan ni Jason si Selena habang sinusubukan itong kunin ang mga files tungkol sa Antidote X. Habang kinokopya ni Selena ang mga dokumento ay may isang zombie ang biglang sumugod sa kanya. Ngunit bago pa siya maabot nito ay mabilis na humarang si Jason. Tinamaan ng matinding sugat ang kanyang balikat. Sumigaw si Selena at tinawag ang pangalan nito. At sinabi naman ni Jason ay ayos lang siya. Ngunit alam ni Selena na nagsisinungaling siya. Sa unang pagkakataon ay nakita niyang nasasaktan ang lalaking akala niya ay walang kinatatakutan. Sa huli ay nagawa nilang makatakas mula sa laboratorio dala ang mga dokumento. Ngunit habang papalayo sila ay muli nilang narinig ang malalim na ungol na kanilang narinig kanina. Unti-unting bumukas ang pinakamalaking pinto sa ilalim ng laboratorio at mula rito ay lumabas si General Omega. Mas malaki, mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa kanilang inaasahan. Tahimik na tumingin si Jason sa halimaw at sabay sabing, "Kung gusto nating mabuhay, hindi sapat na kalabanin natin ang mga zombie. Kailangan nating pigilan ang taong lumikha sa kanila." Kinagabihan ay pinag-aralan ni Selena ang mga dokumentong kanilang nakuha. At doon niya natuklasan ang isang mahalagang detalye. May paraan upang mapahina ang Antidote X. Ngunit para magawa yun, ay kailangan nila ng isang bihirang sangkap na matatagpuan lamang sa isang sinaunang lugar sa Pilipinas. Ang tinatawag na Bukal na Liwanag. Isang lugar na pinaniniwalaang pinagmulan ng balanse sa pagitan ng mga tao at mga nilalang. Ngunit iyon ay isang alamat. Ito ay matatagpuan sa isang lugar na walang nakakaalam kung saan. Tahimik na tumingin si Selena kay Jason. Mukhang kailangan natin maglakbay. Tumango naman si Jason. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ay naramdaman niyang hindi na lamang siya lumalaban para sa kanyang sarili. May mga taong umaasa sa kanya. May mga kaibigang handang lumaban sa kanyang tabi. At may isang taong nagsisimula ng maging mahalaga sa kanya. Ngunit hindi pa niya yun handang aminin. Hindi pa. Sapagkat ang mas malaking laban ay naghihintay pa lamang sa kanila. At sa malayong bahagi ng laboratorio ay nakangiting pinagmamasdan sila ni Dr. Victor sa kanyang monitor. Hanapin niyo ang Bukal na Liwanag. Doon magsisimula ang tunay na eksperimento, sabi nito. At sa likod niya ay unti-unting nagmulat ang mga mata ni General Omega. Ang digmaan ay papasok pa lamang sa mas madilim nitong yugto.